Gamit ang Dark Vessel Detection Program ng Canada ay natuntun at hinamon ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese research vessel na papalapit umano sa baybayin ng Cagayan sa Hilagang Luzon. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita, nanawagan si Senador Robin Padilla sa publiko na magkaroon ng mas mahinahong pananaw sa umiiral na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, partikular sa issue sa West Philippine Sea. Dapat umanong makipagnegosasyon ang Pilipinas sa China sa halip na patuloy na palalain ang hidwaan. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Natin sinasabi, ini-invade tayo. Na wala pa naman sila sa teritoryo natin. Natukoy ng Philippine Coast Guard gamit ang Dark Vessel Detection Program ng Canada ang isang Chinese research vessel na Tanso Airhow na papalapit sa layong humigit kumulang 19 nautical miles mula sa baybayin ng lalawigan ng Cagayan sa Hilagang Luzon. Kaya't bilang tugon ay kaagad na nag-deploy ang Philippine Coast Guard kahapon ng umaga ng isang Islander aircraft upang magsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight. Layunin ng operasyon na hamunin umano ang presensya ng barko ng China. Biripikahin kung nagsasagawa ito ng maritime scientific research nang walang paunang pahintulot mula sa gobyerno ng Pilipinas na posibleng labag sa Philippine Maritime Zone Act at United Nations Convention on the Law of the Sea at igiit ang soberanong karapatan ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito. Ang Chinese research vessel na Tanso Airhow ay isang 87 meters na advanced depth sea scientific research vessel na pinapatakbo ng Institute of Depth Sea Science and Engineering sa ilalim ng Chinese Academy of Science na nagsisilbing mothership para sa manned at unmanned depth sea submersible at sumusuporta sa komprehensibong operasyon sa depth sea. Napag-alaman ng Philippine Coast Guard na ang barko ay umalis mula sa lalawigan ng Hainan sa China nitong unang bahagi ng buwan at dumaan ito sa kanlurang exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa panahon ng paglipad ng Maritime Domain Awareness Flight ay nakita ng sasakyang panghimpapawid ng Philippine Coast Guard ang Chinese research vessel patungong silangan na humigit kumulang 55 nautical miles silangan ng Santa Ana, Cagayan. Naglabas ang piloto ng Philippine Coast Guard ng maraming radio challenge sa barko ng China. Nagtanong tungkol sa mga intensyon nito at pinaalalahanan nito ang kinakailangan para sa unang pahintulot para sa marine scientific research sa katubigan ng Pilipinas. Ngunit hindi tumugon ang Chinese research vessel sa alinmang tawag sa radyo. Gayunpaman, nananatiling mapagmatyag ang Philippine Coast Guard sa pagpoprotekta sa teritoryong pandagat ng bansa at patuloy na susubaybayan at hamunin ang mga hindi umano otorisadong aktibidad sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos na itaguyod ang pambansang soberanya at mga batas pandagat. At sa ibang balita naman mga kabayan, abay nanawagan si Senador Robin Padilla sa publiko na magkaroon ng mas mahinahon umanong pananaw sa umiiral na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, partikular sa issue sa West Philippine Sea. Sana dumating ang panahon na magising na tayo na wala po tayong makukuha sa pakikipag-away. Sana po lumamig na ang ulo natin sa usapin ng paligsahan sa China. Ayon sa senador ay mahalagang magkaroon umano ng puwang sa administrasyon para sa dialogo at negosasyon sa China sa halip na patuloy na paglala ng hidwaan. Giit ni Padilla ay matagal nang may ugnayang pang-ekonomiya ang Pilipinas at China at dapat umanong buksan ang isipan sa posibilidad ng pamumuhunan at kooperasyon na makinabang ang bansa. Sana po magkaroon din ng puwang sa ating administrasyon na makipag-usap sa bansang China. Sapagkat sa ngayon po ay umiigting ang... matagal ko na po ito sinasabi, 2023 pa, nung nagkaroon po ako ng matinding debate diyan sa hearing patungkol sa China.
diyan po sa West Philippine Sea. Tayo po'y nabas dyan ng kaliwat kanan sapagkat sinasabi nila na tayo daw ay pro-China. Hindi po tayo kailanman magiging pro-China. Tayo po'y pro-Filipino. Ang sinasabi lang po natin na kahit naman po sa Biblia, pagka binuksan natin, sa Quran, pag binuksan natin, ang maliwanag po dyan ay yung tayo ay magkaroon ng magandang relationship sa kapitbahay natin. Sa usapin po nito, kapitbansa natin ng China. Sa matagal na panahon, tayo po ay merong relationship dyan. Trade. Wala pa ho ang mga Espanyol, may trade na po tayo sa China. Sana buksan po natin ang puso natin at ang bansa natin na makipagnegosyo po tayo dyan sa China. Binanggit din ng senador ang karanasan ng ilang bansang kasapi ng ASEAN na umano'y nakinabang sa paglago ng ekonomiya ng China sa pamamagitan ng diplomasya at negosyo. Sapagkat buong ASEAN, pag sinabi pong ASEAN, miyembro po tayo niyan. Kasama tayong nagtayo ng ASEAN. Kasama natin ang Thailand, kasama natin ang Vietnam. Marami po tayo dyan sa ASEAN. Malaysia, andyan ho. Sana, tingnan ho natin kung paano nakinabang itong mga bansa na ito diyan sa pagtaas ng ekonomiya ng China. Hindi ho ko sinasabi na isuko natin kung anong meron tayo. Ang kailangan ho nating liwanagin dito kung ano yung teritoryo natin at kung ano ang naandoon sa exclusive economic zone. Kailangan malinaw po tayo. Hindi po pwedeng natin sinasabi, ini-invade tayo. Na wala pa naman sila sa teritoryo natin. Wala pa naman sila sa teritoryo natin. Wala pa naman sila sa teritoryo natin. Pagdating po dun sa exclusive economic zone, sana dumating ang punto, dumating ang panahon na tayo po ay magkuha na ng gas dyan at ng langis. Sana dumating ang punto na tayo'y makinabang na dyan. Sana dumating ang punto na ang Pilipino malaya nang nakakagalaw-galaw dyan sa West Philippine Sea na hindi na sila binobomba ng tubig dahil nagninegosyo na tayo dyan. Sana dumating ang panahon na magising na tayo na wala po tayong makukuha sa pakikipag-away. Hindi po tayo magiging progreso, hindi tayo uunlad hanggat tayo po ay nakikipagbalitaktakan dyan sa China na yung kasama natin sa ASEAN nakikipagnegosyo. Kailangan sumabay po tayo sa alon. Pero hindi ko po sinasabi na tayo ay magpakaduwag dyan. Aba, hindi po. Hindi ko po ganun sinabi yun, ha? Ang sinasabi ko po yung makipagnegosyo. At yan muna ang latest mga kabayan, at bago malasing, bago matapos ang video ay gusto ko lamang po kayong batiin ng Happy New Year. Naway mapuno ang inyong araw ng kapayapaan, masayang pamilya, masasarap na pagkain at maikling pahinga mula sa kasalukuyang kaguluhan ng mundo at araw-araw na hamon sa buhay. Nagpapasalamat ako sa inyong patuloy na suporta sa buong taong ito.